Kay Kulot. Hi, Kulit. Hi, guys! Good afternoon. So, today is check-up ni Yara. And tapos na kami sa check-up and everything is normal. Lagi na siya ng weight from 2.05. Ngayon, 2.94 na siya. And, ayan siya. Nakatapos lang niya mag-milk. Tapos, ayun, humaba na rin siya. And then, vaccine niya na after 2 weeks. Ayan. Makain ako ng potato corner. Ilan siya may ma? Yung apat lang, tig-dalawa lang tayo. Hindi ko kaya busin kasi nagda-diet ako eh. Wait lang. Dami mo na sili ah. Ha? Dami mo chili. Naka Walter Mart lang kami. Walter Mart Manggahan. Ayan si Jowa. Nasusun ba to? Ay, hindi ba't angat? Zoom natin. Ayun lang yung Siomai house. Yun. Bibili na lang siya ng siomai doon. Kasi nakikrave ako ng siomai. Eh, ba't ako naka-zoom? Yun. Yan, nakikrave ako ng siomai. Pero, nag-ano kasi ako, nagka-calorie counting na ulit ako. Kasi nga, syempre, nag-gain ako ng weight because of pregnancy. Ano ba yan? Ba't zoom talaga? So, ngayon, tinatry ko i-lose yung weight. So, from 61, ngayon 53 na lang ako. And, target ko, at least 48. Pero kung kaya ko ulit i-46, 45, mas okay. Para meron akong allowance sa mga kinakain ko. Para yung weight ko, naglalaro lang lagi sa 46, 48. Ganun pag kumakain ako. Kakatapos na mag-milk ni baby. Thank God, lahat normal sa kanya. And maganda yung development niya. Bumili lang si Jowa ng potato corner. Tsaka, avocado. Nagkakabili ko siya my house. Avocado nga to. Avocado buko. Hindi ko malasahan. Buko ata. Buko dito. Hindi na. Kain ka na muna, sige dyan. Kain ka lang dyan. Baka matapunan yung guy. Doon mo i-ano. Ano? Stick. Kain. Yung siomai. Oh my God, na-miss ko to. Let's try. Tama ba naman magkakakain tayo dito ng ganito? Pasokle. Ito mura ng vitamins niya. Magkano? 200 plus lang yung dalawa. Bagay maliit din kasi. Maliit ng size. 30 ml lang per yung isang peraso 30 ml. Hindi mo naman kinukuha yung chili. Hindi ko ako. Drinks kasama? Ano, meron na. Yung buko? May chatay, may hindi ka nag-chatay. Ako na ako. Tulungan ka. Ako na. Naman na? Bilis naman. Dalawa lang lagi. Nag-diet nga kasi ako. Wala kang gusto? Wala na. Nag-reseta na kasi ng vitamins kay baby. Fortune. Ayoko na, hindi na ako na. Kala ko nag-dunkin ka. Hindi na, susunod na pagbalik natin Ah, dito. hindi. Pag iaano na siya, pag yun yung newborn screening ulit. Para meron na tayo. I-repeat pala yung newborn screen. I-repeat yung newborn screening niya kasi preemie siya. Pero tinanong ko kung kumusta yung result ng first newborn screening niya. Normal naman daw. Talagang protocol lang na ulitin. So hopefully sana yung next newborn screening niya normal pa din. And we're home. Ayan, nakauwi na kami. And ito yung vitamins ni baby. Nutrilin and Celine. So, papainumin ko na siya. Meron na rin siyang baby book. Ayan. And ngayon siya ay natutulog. So, babalik ako mamaya sa vlog kasi papakita ko sa inyo yung mga gamit na binili ko para kay baby. Binilan ko siya ng tawag dito, mattress, tsaka mattress na may mosquito net para pag umaalis or may lakad. Tsaka ng iba pang mga, yung baby sofa niya, meron na rin siya. So, isang brand yung binili ko, Indonesian brand siya na magandang quality. Medyo on the pricier side siya, pero sobrang okay niya. So, later ipapakita ko pag dumating yung delivery. Out for delivery na kasi isang item ngayon. So, isa pa lang, pero mattress lang din naman yun. So, ayun, papakita ko sa inyo later yung mga brand na yun or mga items na yun ni baby. So, ngayon papainumin ko lang muna siya ng vitamins niya.
So, pagbaba ko ng sasakyan kanina, ayan, nabagsak yung iPhone ko. Nabasag yung tempered glass. Hindi ko alam kung may extra tempered glass ako sa taas, pero, ayan, papalitan ko na lang later kung meron. So, titingnan ko lang sa baby bag niya kung ilang ml. So, ayan, 0.3 ml once a day yung kanyang vaccine. So, wala din naman nakalagay if Feeling ko talaga, sabi, kahit anong oras daw. Ano yun? feeling ko talaga merong malaki niyan. Ito. Hindi siya, oo, meron yan eh. So, ayan. Painom na natin kay baby Bagay, ng konti naman yung sa kanya. kanyang vitamins. 0.3. So, dito muna tayo sa Nutrilin. So, ayan guys. Nakalimutan ko palang ikuwento kung ano talaga yung nangyari sa amin ni baby nung, kailan ba yun? Ano lang, ultrasound lang dapat. Oo. So, hindi ko natuloy yung kwento. Teka, hanapan ko kayo kung saan ko. Ilapit mo nga yung ano na yan. Medyo ko lalapag. Lapit mo lang konti. Yan. Thank you, Daddy. Yan. Sabi mo lang doon sa vlog. So, ayan. Nakalimutan ko ni kwento. Pasensya na makalat ako kasi nandyan yung mga gamit ko pang kung ano-ano. Pang entertain sa sarili ko pag sa madaling araw na pinapadede ko si baby. So, ang kwento ng nangyari sa amin is, ultrasound ko every week na kasi ultrasound ko dahil nga third trimester na ako, diba? And malapit na yung kabuanan ko. So, calendar lang ako. Ultrasound ako ng December 3. So, ilang weeks ako ng December 3? Kung ito ay 34, almost 34 weeks. So, in-ultrasound ako noon with BPS and Doppler studies. So, normal lahat. And then, December 10, in-ultrasound ulit ako dahil nga every week. And nakita sa ultrasound ko, ganun ulit yung ultrasound ko, BPS and Doppler study. So, mahal siya, 4,000 lagi ultrasound ko. Kasi nga, medyo laging nagkakaroon na ako ng contractions. Pero hindi naman yung talagang mayat-maya. Kaya, tinitignan din if, and meron din kasi ko laging, pag gumahatching ako, dahil may allergic rhinitis ako, pag gumahatching ako, laging napapawiwi ako. So, hindi ko alam kung wiwi siya or amniotic fluid. But, second trimester pa lang ako, ganun eh. So, nung medyo malaki na yung tiyan ko, and then, hindi naman nangungunting panubigan ko. So, ni-rule out namin na hindi siya panubigan. Wiwi lang talaga siya. Kaya lagi ako naka-pads din. Tapos, December 3 nga yung ultrasound ko. Then, December 10, nag-ultrasound ulit ako. And then, December 10, nakita na isang packet na lang yung amniotic fluid ko or yung panubigan ko. So, parang ang normal is around 8 something. Tapos, parang naging, yun yung pinaka-ideal, naging 2 na lang something yung panubigan ko. So, sobrang konti. And then, nung tinawag nung nag-ultrasound, nung OB sono sa OB ko, yung result is, papasok na kami ng subdivision nun kasi nakalisa kami ng hospital. Magkaibang hospital yung pinupuntahan namin. Yung ultrasound ko dito sa kabilang hospital, yung doctor ko dito sa kabilang hospital. And kung dito yung aking ultrasound, dito ako manganganak sa kabila. Dati dito lang talaga yung plano namin, pero lumipat kami dito. Parang ganun yung nangyari kasi. Dahil mas bago tong hospital na to. So, yun nga, tinawag ng OB sono sa OB ko yung result, and then, pasok na kami mismo na subdivision namin. Biglang tumawag yung dito sa hospital na to. Sabi, ma'am, tumawag po yung OB nyo, diretso na daw po kayo ng ER sa Gentry Med. So, yun yung hospital na pinag-admitan ko, Gentry Med. Punta daw kami ER. Pagdating sa ER, of course, chinek ako, nilab, and in-IE ako. Hindi ako nasaktan sa IE. In fairness naman, nasaktan ako sa... Pinasukan muna kasi ako ng... Ang tawag dun sa tool na yun, nakalimutan ko na. Oh my God! Nangalawang na yung registered nurse brain ko, no? So... Ano tawag dun? Kalimutan ko ang tawag dun. Basta yung pinapasok na ganun para bumuka yung puwerta mo. So, ayun. Dahil tinignan nga, dahil baka may infection din, ganyan. And kung nag-rupture... Hindi naman nag-rupture. Kasi in-IE ako,
hindi rin masakit. Tapos hanggang sa ang kailangan na daw gawin is i-admit ako. So, inadmit ako para anong ginagawa mo, jowa? Inadmit ako, nasa gitna na ako kanina eh. Ako na nga. Ano ba yan? May nangingialam. Bahala to si jowa sa vlog ko eh. Pinuputol ako ng pinuputol eh. So, ayan. Ilang oras kami sa ER kasi chinek ako, in-injectan na rin ako ng steroids at ng kung ano-ano. Sinuwerohan kasi itatry habulin yung panubigan ko. And then, kung December 10 yun, in-schedule ako ng CS, hindi pala emergency, ng CS ng December 12, so Friday. So, kung Wednesday on Friday, CS na ako kasi nga, konti na lang yung panubigan ko and ayaw na rin na si baby. At nakita na rin sa labs na may infection ako. So, ang nangyari nun is nasa OR na ako, pero under observation lang, nakamonitor kay baby, kung kamusta ba siya. And then, pagdating ng December 11, kinabukasan, so maghapon ako doon, mag-isa lang ako doon guys, hindi ko kasama si Jowa nasa room na siya, so nag-private room kami. Private ba yun? Or Private. Hindi siya suite? Kasi malaki yung room natin. Ah. Hindi ko na alam kung suite room ba siya or private. Basta malaki kasi yung room namin. And ang laki rin ng bill ko. I-reveal ko rin magkano yung bill ko. So, ang nangyari is, December, mag-isa nga lang ako doon, under observation. Dinadalaw-dalaw lang ako doon ng jowa ng 5 minutes pag kailangan ko ng assistance, kumain, magdala ng ganito sa akin. Ayun. Ang hirap umihi kasi may mga nakakubit sa aking monitor. Kailangan pa yung tanggalin isa-isa pag iihi ako. Yung swero, kakalad ka rin. Nakasaksak din yung swero. Tatanggalin dun sa naka-automatic drip kasi siya. So, ayun. Pagdating ng gabi, medyo na ako eh. Iba na yung pakiramdam ko eh. Mainit na ulo mo. Hindi, mainit na yung ulo ko, irritable na ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil pregnancy hormones or what. Tapos ang plano rin kasi nung gabi na yon, iaakyat na ako sa private room or dun sa room namin para makapag-ready ako kinabukasan sa CS ko na schedule. Dahil nga Thursday yun eh. Thursday night dapat iaakyat na ako sa room. And ang sabi nga rin sa akin ng nurses, maligo ka para bago ka i-CS, makaligo ka, ma-freshen up ka man lang, ganyan. And then, ang nangyari, pagdating nung gabi na dapat iaakyat ako, nakamonitor kay baby, bigla naman si baby nagta-tachycardia na. So, tachycardia means is bumibilis na yung heartbeat niya. Kung ang normal is up to 160 dapat, si baby is nagawa 90, 200. Pinakababa niya 170. So, in-observe nila ng parang 1 hour, talagang hindi na bumababa yung heartbeat niya. And may moments din talaga nung hapon na yun na nagagano na siya, pero bumabalik sa normal. So, parang distress na siya sa loob ng tiyan ko. So, nung gabing yun, irritable na ako kasi parang ayaw pa nila akong iakyat. Gustong ligong-ligo na ako dahil hindi ako sanay na hindi everyday naliligo. Dahil ako nga sanay ako naligo twice a day, ganyan. And sabi ko, paano ako makapag-ready para sa CS ko? Kasi pa ako nakapag-shave down there. Alam niyo yun? So, ang dami kong iniisip, no? Tapos parang di man lang ako makapag-ayos ng alam mo, parang gusto ko na mag-toothbrush, hindi ako makapag-toothbrush, gusto ko nang magbasa ng katawan. Wala. So, nung gabi na yun, sabi, tumawag si doktora, ma'am, i-CS ka na namin ngayon. As in, now na. Papunta si So, Doc ako, umiyak na lang na parang, ano nangyayari? Papunta na po si Doc, i-emergency CS ka na. So, instead na scheduled CS ako, naging emergency CS ako. So, nung gabi na yon, tinawagan ko si Jowa, ako, naiinis pa naman ako sa kanya. Inaaway ko na siya noon, di ba? So, sobrang irit ako na nung time na yun, guys. Inaaway ko na siya noon. And, sabi mo kasi aakyat ka na, oo, pero hindi ako inaakyat eh. Kaya naiiritan na ako kasi ligo, init na yung katawan ko, guys. Sanay kayo araw-araw naliligo, tapos hindi ka nakaligo. Tapos, parang ang dumi-dumi mo na. Alam niyo, hindi ka malam makapagpunos ng katawan. Talagang sobrang irritable siya. So, inaaway ko na rin siya noon. Kasi parang ako, ano mo naman ako dito, ganyan-ganyan. Puntahan mo ko, ganito kasi kailangan ko ng ganito. Hindi ako makaihi kasi wala naman agad nurse sa tabi ko para masabi kong ihi ako, tanggalin yung mga nakakabit sa akin. Ayoko naman din magbida-bida doon, ako na yung magtatanggal, no? Kahit nasabi mong RN ako, hindi naman ako in duty nung time na natin, hindi naman ako in service. So, ayoko magbida-bida doon. Tawag dito. So, no choice ako. Kahit galit ako sa kanya, tinawagan ko siya, si CS na daw ako ngayon. Ganyan.
So, ayun, nagulantang din kami lahat kasi imbis na Friday ng umaga, naging nung Thursday nung gabi. So, nanganak ako 9:40, lumabas si baby ng 9:44 p.m. And, ayun, tawag dito, and si baby, nagkaroon din siya ng infection, kaya naiwan siya sa NICU. And, luckily, 4 days na siya sa NICU, and nailabas naman din namin siya agad, at sa bahay ko na lang tinuloy yung kanyang antibiotic. And ngayon, ang laki na ng ng weight niya. Ano na eh, mag-1 month na siya in ilang days. Inakit pa siya. Yung Naakyat pa siya sa akin eh. Kasi akala everything is normal with her. So, inakyat siya. Inakyat kasi ako sa room ang 3 hours or 4 hours after ng CS ko. Kinabukasan. So, mga kinabukasan, inakyat din siya sa akin. Tapos after mga 12 hours, siguro 10 hours, kinuha din siya at binalik siya sa NICU. Kasi madaling araw naman. Hindi siya kumakain ng maayos. So, doon na-detect na baka may infection kasi nga hindi siya kumakain ng maayos. And ayun nga, may infection siya. And bumabagsak din yung sugar niya kasi nga hindi siya kumakain. And then, ayun, buti na lang nailabas namin siya. And ngayon, ang laki na ng ginawa niyang weight. From 2.05, ngayon is 2.9. And ilang days na lang. Ano ngayon? Today is Wednesday. Sa Sunday? 11. Sunday yung kanyang 1 month. And ngayon is 2.9 na yung timbang niya. And humaba na rin siya. Parang from 43 or 45 ngayon, 50 cm na siya. So, magandang bagay yun. And yung repeat newborn screening niya, ayun, is normal naman. Protocol lang talaga na kailangan i-repeat. And yun nga, sabi ko nga sana normal pa rin yung susunod na newborn screening niya. And, di ba guys, ang newborn is normal na mapink, madilaw, ay mapink pala or mapula. So, ngayon mapula-pula pa siya, pero makikita mo yung kamay niya, ang puti-puti. As in, para maputi pa nga sa akin eh. Nakakaloka tong batang to. And she's so cute. Look at her. Tingnan nyo, wala pa yung mattress niya na bago eh. Yung ballerina niya, pinalitan ko na kasi hindi ko bet yung foam nung ballerina, yung ganito. Na, kasi diba ito meron na talagang foam tong bed niya. So, may Uratex foam na to. Pero dahil nga malaki pa to sa kanya, binibilan ko siya ng sarili niya sanang parang maliit na mattress niya na medyo mas secure siya. So, ngayon, dahil pangit yung foam na yun, medyo hindi pantay. Nangyari, nag-roll yung puwet niya dito sa kabilang side. And, oo, parang hindi safe sa kanya kasi nag-roll yung puwet niya. So, parang hindi okay sa spine niya yun. So, sabi ko, dito na lang, naka-flat siya on bed, mas safe pa. Pero binalang ko siya ng mattress na magandang brand nga, na makapal-kapal. So, at least hindi siya diretso din dito sa Uratex niya. At least meron pa siyang something na ay, may langaw! Ba't nakapasok ang langaw sa bahay? Kailangan mapatay, naka-aircon pa naman buong bahay. Tagal kasi nakabukas kanina. Ayan. So, ayan guys. Ayan, sarap ng tulog niya. So, ang temp namin lagi dito sa kwarto is 25. Tapos, naka-ano kami, itong binili naming, ano ba to? May HEPA filter. HEPA air something. Ayan. Na nagki-clean ng air. Yun, lagi nandun din yung sa tabi niya. Para laging sure na malinis yung hangin sa tabi niya. And then, usually naman lagi siya dahil lumakad lang kami ngayon guys. Kaya siya nakaganyang sando at ganyan. Kasi syempre, pag nasa labas, mainit, 'di ba? And sanay ito sa lamig dahil nga naka-aircon. Kaya ito yung pinasuot namin. Pero mamaya, dahil kakarating lang namin, papalitan ko na siya ng kanyang damit dito sa bahay. Pero yung mga damit niya dito sa bahay, kung ano-ano lang guys, nakasya sa kanya kasi nga maliit siya, 'di ba? So, kung ano lang yung nagkakasya, minsan hindi nga magkaterno yung suot niya. Ang dami niya magagandang damit, 'di ba? Pero hindi ko pa mapasuot sa kanya. So, ayan, nag-grant siya. Kakainom lang niya ng, ayan, pulang-pula na naman. Pulang-pula na naman siya. Pulang-pula na, sarap ng ganyan eh. Cute ng bebe ko na yan eh. Pulang-pula. 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 Ay, nakita nyo guys. Ang laki na ng pisngi. Ang laki na ng pisngi niya. So,
ayun ang nangyari sa amin. And yung bill reveal pala, nakalimutan ko. So, ako, yung sa akin pa lang, sa CS ko, umabot kami ng 197. Pero, dahil may PhilHealth, nakakabawas ng 37 something. Basta parang ganun. So, parang nasa 160 plus na lang yung binayaran ko sa akin pa lang. Yung kay baby sa Nico niya is umabot ng, buti nga na ilabas ko agad. Kasi kung hindi ko na ilabas, imagine may 3 remaining days pa. So, papalo ng 100 plus. 150 siguro, ganun. So, yung sa Nico naman niya, ang naging bill is 93, nasa ganun, 94. Tapos, nabawas din ng 37. So, parang binayaran na namin 54, no? 54, 53, ganun lang yung binayaran namin sa Nico. So, parang mabot kami ng 220. Wala pa yung ibang expenses doon na food, na mga kung anong kailangan sa hospital. So, medyo marami din kaming nilabas pa maliban doon. So, sabihin mo nang kailangan pag yung manganganak ka, may ready kang at least 250 or 300. Kasi hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari. Mga check-up pa lang eh. Ultrasound. Sa check-up pa lang yan talaga. Ultrasound ko pa lang 40 every month nitong huli So, ayun. So, medyo kailangan malaki yung i-ready yung money pag manganak kayo. Kasi, hindi mo alam kung ano yung mangyari. Bo, ikaw, pinaplano mo lang sa isip mo, normal ako, para mura. Parang ako, kung in-normal ko siya, ang bill ko lang dapat is 70k. Ano na yun, private na yun private din na room. Tapos, kung hindi ako emergency CS, kung CS lang, walang OR walang OR monitoring na naganap, walang, basta, walang mga ganon, parang 120k lang dapat. Pero dahil nga ganon is pumalo ng ganong kalaki. Kaya be ready pag manganak kayo kasi ang mahal manganak. No? So, ayan. So, ayan, medyo pumapayat na tayo ulit. Medyo lumalabas-labas na ulit yung mga buto-buto natin dyan. Nung nakaraan, hindi ko makita yung buto ko eh. So, ngayon medyo lumalabas na siya kasi nga 53 na yung timbang ko. 53.4 ata, ganyan. So, target ko is at least 48, pero mas good if 46. So, ayan guys, calorie deficit na yung ginagawa ko. Nag-1 to or 1,000 calories per day. Ako minsan mas less pa kasi parang nawala na yung gana kong kumain. So, nung buntis ako guys, sobrang hilig ko sa matamis. Pero hindi talaga ako mahilig sa matamis. Mahilig ako sa salty food. Pero ngayon nawala na ulit yung hilig ko sa matamis, which is good. So, ayan ang ating update. So, mamaya babalik ako pag dumating na yung order ko from Shopee na sinasabi ko sa inyong brand na maganda for babies. Dumating na yung isang order ko. Kasi dumating na nauna pa nung nakaraang araw yung ibang items. Like this sofa. Nandito ngayon si Yara. Kasi uminom siya ng milk. Kailangan kasi pag uminom ng milk ang baby, kahit napa-burp mo siya, is i-upright position mo siya. So, nilalagyan ko pa ng ganito, ng harang sa side niya kasi, pero nakabantay ako Kasi nga, sobrang liit niya pa. Kaya minsan, hindi niya pa kayang sarili niya na medyo nasa side view siya dyan. Pero yan ang itsura niyan. Lubog yan dito guys. Ayan. So, this one is around 3K. Yung bili ko sa sofa. Ito yung tatak nyo. Homeland. So, ano siya, Indonesian brand siya. So, naharang ko lang yung blanket niya, ganyan. And then, naka-sleeveless siya. Papalitan ko siya mamaya ng damit. Pinakain ko muna. Ayan. Namumula na naman siya. So, ito, i-haul natin tong mga Omeland products na to. Maliwanag na tayo, pinabuksan ko yung curtain. So, ito yung mga Omeland na binili ko. Actually, meron pang 2 pillow, tsaka isa pang ganito na darating, tsaka carrier. Pero wala pa kasi, ihabol ko na lang dito sa vlog pag dumating. Isingit ko na lang, nalalaglag yung bra ko. So, pakita ko muna sa inyo yung mga binili ko. First is this carrier, pero ito hindi pa namin magagamit kasi parang pag medyo lumaki-laki na si Yara ng konti, siguro mga at least 3 months, yan, magagamit na tong carrier na to. So, ganito siya. Ayan, ganyan. So, dito mo siya ilalagay. So, this one is 800 pesos. Itong carrier na to. So, okay na yung presyo niya. Affordable na siya for a carrier.
Tsaka maganda naman yung packaging. Actually, nabili ko to sa Shopee. Nakikita ko nag-live sila sa TikTok pero wala kasing yellow basket para mabili mo siya na masiship sa Pilipinas. So, ito nga yung sofa na gamit niya ngayon. Lagi niya nang gamit yan. Siguro mga ilang days na rin, 5 days or 1 week na to sa amin. And very useful siya. Baliktaran siya. Tapos nauupo rin siya kasi na-adjust siya ng ganyan, no. Ayan, no. And then, this one naman is, yung sofa nga is around 3,000. Ganun yung presyo niya. Medyo pricey, guys, pero yung quality talaga is giving. And this one naman is a sleeping bag. Kasi dito sa bahay namin is 24 hours naka-aircon. And may times na unpredictable yung lamig. Kahit nakaset kami ng 25 lang sa entire house, is minsan pag malamig sa labas, lumalamig din sa bahay. So, minsan pag nandun kami sa living area, pero madalas nandito kami sa kwarto kasi as much as possible, kina-quarantine lang siya dito. Ayan. At least, pag karga ko siya, pwedeng dito ko lang siya ilalagay. Tapos, makapal siya. So, hindi siya ganun lalamigin. So, ito ay ilalabas ko na kasi gagamitin namin itong dalawang mag-ina. And this one, yung carrier, parang nasa 900 o 800 pesos lang din siya. So, ang mga mahal sa kanila, mga mattress, ganun. So, ito naman yung mattress na unang-unang dumating. Actually, nagamit niya na rin to. Ayun, lumungad. Hindi may iwasan sa baby ang lulungad. Kahit naka-upright position. So, ito kaya makikita nyo nandito na yung ano niya, yung mga binili ko sa kanya, parang blanket niya. So, this one is a mattress with mosquito net na naka-attach. Kasi if maalala nyo, teka, ibaba ko yung camera para mas ma-appreciate nyo siya. If maalala nyo guys, nung nag-Batangas kami, medyo malamok. So, nagpabili pa kami sa mga kuya doon sa Batangas ng mosquito net para sa baby. Buti na lang nabilan kami. Parang ang presyo ng 400, pero nakita ko sa Shopee around nasa 200 or 160 pesos lang siya. Pero okay lang naman yun. So, ito yung dito kasama. Ano niya to, blanket niya talaga to. So, ito yung mattress na may mosquito net na kasama. Tingnan niyo naman guys kung gaano kakapal yan. Tsaka yung quality, yung telang ginamit. So, ang pinili ko design yung otter. Tapos, peach color. May kasama na siyang unan. Then, may kasama dalawang bolster na sobrang lambot. Kaya ang dami niyang bolster kasi yung mga mattress na binili ko is may mga kasamang bolsters talaga. So, ayan. Tapos, ito yung mosquito net guys, napakalayo talaga ng quality. Kasi yung mosquito net nito, as in, sobrang pinong yung cover niya. Ay, yung mga net niya. So, hindi talaga papasukin ng insect yung pinaka mattress. So, kung halimbawa nasa bakasyon kayo, tapos, or nasa staycation kayo, tapos alam niyo medyo malamok, or unsure kayo sa lugar kung may lamok ba or wala, magandang meron kayong ganito. At least, meron kayong ready magagamit for baby na alam nyo, sure kayong hindi siya kakagatin lang. Kasi ang hirap pag madengge ang newborn. So, or ang mga infants or ang mga babies. Kasi, di ba, syempre, ang hihina pa ng immune system nila, di ba? Ako na-dengue na ako ng elementary. Elementary ba high school? Elementary ata. High school, hindi ko maalala. So, hindi siya maganda sa feeling, no? So, lalo na pag sa newborn, kawawa naman. So, ang bill ko dito is almost 2,000 plus. Hindi ko maalala exact price, pero 2,000 plus to. Magti 3K almost itong item na to. Super ganda ng quality. Pantay yung foam. Basta maganda siya. Ayan. Kaya, at least meron ng sure si baby. Lalo na may mga plan kaming, after ng mga tapos yung vaccine niya, may mga plan kaming mag-staycation kami. Ayan. So, at least, may ready akong ganito. Actually, ito ginagamit ko pag nasa sala kami. Wala namang lamok dito sa bahay. Pero para lang sure na, alam mo yun, as a OA mom, alam nyo, mas maganda na maging OA tayo, no? Kaysa, masyado tayong panatag kasi mas safe naman si baby kung mas magiging OA tayo. Nilalagyan ko ng gantong sapin kasi, tsaka yung unang nilalagay ko sa ilalim para if in case na nakahiga siya dito, biglang lumungad at hindi dudumi. Dahil ito ay hindi matatanggal, so hindi siya basta nalalaban. So,
Ito naman is, ang purpose na nito pag mga bakasyon or pag medyo hindi ako sure kung may lamok ba or wala. So, ayan. And maganda kasi may lalagyan. So, mas madaling bitbitin. And may kasama pala siyang parang changing mat. So, may free siyang ganito kung kalimutan nyo na magdala ng pang diaper change na patungan. Ayan, meron. Next is this mattress. Sabi ko nga may paparating pa akong ganito na isa pa. Yung gantong mattress is nasa 2,000 plus din. So, dalawang binili ko, tas dalawang unan din na may butas sa gitna. Or yung pang ano, para sa hindi siya flathead. So, ito na lang kasi available na color sa Fox na design. Yung isang binili ko is peach din, pero outer din yung design para terno nun. So, ito, blue, super lambot ng bolster, guys. Wala akong masabi. Gusto ko, pwede ba ako yung gumamit? Ayan. Ang ganda-ganda. So, ngayon, dahil dumating na to, papalitan ko na yung ano niya. Ang problema ko is, ito para to sa mata ng baby, oh. Pag mag-sleep sila, alam ko, ganito yung purpose niya, eh. Kung tama ako, ha? Not sure. Oh, bakit? So, wala pa yung pillow niya. Kasi itong pillow na to is hindi pa ito yung may butas. Bumili ko ng pillow na may butas para kako mas maganda sa head niya. So, ito maganda kasi natatanggal yung pillowcase. So, nalalaban. So, ito na yung papagamit natin sa kanya ngayon. Tapos, maganda dito sa mattress na to kasi yung pinaka-mattress, ang kapal din, kasing kapal nung may mosquito blanket. Mosquito blanket, nung mosquito net. So, ayan, yung design may raffle sa gilid. Tapos, ang maganda is, may sarili siyang blanket. So, hindi ko na problema yung kumot niya. Kasi ito naman yung available color sa Fox na design. Parang yung lahat peach. So, ayan guys. So, may darating pa akong peach nito na outer yung design. Tsaka dalawang pillow na yung may lubog sa gitna. Tsaka isang carrier. So, ayun. Yung darating. I-vlog ko yun pag dumating guys. Idudugtong ko dito. So, ayan yung mga nabili ko sa Shopee. Ayan. Ang ganda. Ganda ng quality. May-recommend ko itong Omilan kung naghahanap kayo ng mga panglagay sa crib or sa kama nyo na para kay baby. Okay itong Omilan. Ang gulo na ng kama niya, di ba? Ayan yung sofa. Lubog siyang ganyan, guys. Tapos, meron siyang seatbelt. Ayan. So, para protected si baby. Tapos, ito, na-adjust to. Kung makikita nyo yan. Ito, natatanggal tong snap na to para pwede siyang nakaupo ng ganyan. Tapos, ito naman is lagayan ng milk. Sasabit nyo sa leeg ng baby. Tapos, dito nakalagay yung milk para pag kaya niya na mag-milk mag-isa. Ayan. Pero kung hindi ko din pinapagamit kay Yara kasi hindi pa yan safe sa kanya. Pinangiipit ko nga lang yan sa pagitan ng head niya para hindi siya nag-left and right yung head niya. So, ayan. Yung mga gamit ni baby. So, ngayon ilalatag ko na yung kanyang mattress dito para mas magandang tignan. Kahit bubat pa. Close up na close up. So, ilatag ko lang. Tapos, ayan. Dyan muna kayo guys. Si Yara ay bit-bit ang daddy niya. So, alisin ko muna yung mga kalat na hindi na gagamitin. Ayan. Lungad. Hindi pa mamaya pa. Itong bed kasi ni Yara, yung Pagdadapa pinaka-foam is naka-customize to. Ina-customize namin si Eurotex. Yung size. Kasi ibang size itong bed mo. Tami. Ay. Gusto mo tami. Uy, ang ganda naman. Ang ganda naman ng higaan ng bebe ko. Nabubuisit siya. Nainis ka, girl. Wala nang space si Mami. Saan matutulog si Mami? Papagamit ko ba itong una na to? Yung may butas muna, no? Siyempre. Hindi ko
muna tayo sa may butas. Yung cloud na una niya. Tapos palitan ko na lang bukas pag dumating na bukas yung una niya. So, dito muna yan sa side ko. Ano nagagamit? Umutot ka. So, ang maganda sigurong gawin, guys, pag ganito na medyo takot kayo mamantsahan yung binili nyo kay baby, lagyan nyo ng muslin cloth. Lalo na wala pa yung pinakaunan niya, baka madumihan niya agad. So, kuha lang kayo ng muslin cloth. Siguro plain na white lang. Tapos ilatag nyo lang sa ilalim ng unan niya. Or pwede rin naman sa ibabaw ng unan. Nasa inyo naman. Pansamantala lang. Ayan guys, sa kabantulog ako. Continuation lang ito ng vlog ng isang araw. Nung nag-haul ako ng mga items na sabi ko is from Omilanda brand. So, dumating na yung pula. Nakapantulog na ako guys, sorry. So, ito siya. Pinagsama-sama na ng seller sa isang lalagyan. So, umorder kasi ako ng dalawang extra pillow. Kasi nga, pag lumulungad si Yara, minsan nababasa yung pillow niya. So, umorder ako ng, actually, 4 na yung pillow niyang ganito. Yung may butas. Actually, 5 pala. Yung may butas sa gitna. Kasi nga, syempre, para pag nilaban, meron na siyang extra. Ang ganda naman ng Omilan. Kahit pillow, may ganitong plastic pa. So, ayan siya. So, yung pillow parang nasa 350 pesos. Alam nyo guys, mag-invest kayo sa good pillows ng baby nyo. Kasi doon magba-vary yung, or yun kasi yung mag-shape sa ulo niya, diba? Iba mga may flat head na baby dahil sa pillow. So, ayan. Kasi yung kasamang pillow nitong comforter na binili namin is ganito siya. So, kunin ko lang. Aray. Yung tahi ko. Sakit. Ganito. So, wala siyang butas sa gitna. So, mas maganda kasi pag sa newborn is may butas pa sa gitna para hindi sila ma-flathead. So, ayan. Ito yung papagamit ko sa kanya ngayon para dito ng kanyang gamit niya. So, nililin ako ng color peach. Kasi, bumili rin ako ng peach na comforter niya. Ayan. So, same lang ito nung pinakatoksin yung blue. May dalawang kasamang bolsters. Tapos, of course, may blanket. Ayan, ganda. Pero kasi yung blanket is ang kapal na rin. So, parang mangyayari sa ayan. May kasama na naman pillow. And then, yung pinaka mattress. Ang problema ko lang is yung blanket is makapal din. So, parang ang mangyayari is yung blanket is pamalit na lang din as parang pinaka-mattress niya. Para marami siyang palitan. Kasi syempre ang baby malumad, diba? Para may sure nakapalit na agad. So, ganun din presyo nito. Nasa 2,000 plus. Yung pillow, 350 ata. Tapos bumili ako ng extra carrier kasi akala ko magagamit agad namin yung carrier na binili kong kulay pink. Sabi ko, bibili ako ng dark color para dito sa bahay pag kaya ako siyang bit. Meron ako mabibit-bit. Pero ibang brand yung binili ko. This one is Nubby Baby. Ano rin siya? Indonesian brand din siya. Ayan naman siya. So, magaganda yung mga baby products ng Indonesian brand. Ang ganda ng packaging nga. May zipper pa. Kaya natin kung itsura. Sana pa kanan naman to. Kasi isa pa kaliwa eh. So, mas maliit to, mister. Tingnan mo. Siya kasi laki. Oo, mas maliit. Yan, pwede. So, ito baka magamit agad namin para kay Yara. Tapos may maglalagyan siya ng baby bottle. So, ang problema lang dito Hindi, is ganun pa din talaga. Yan. pakaliwa. Ano? Tama, yan. Suot mo na yan. Suot mo yan. Yan. Tapos, Ay, hindi. Baliktad. Ito. ganyan. Hindi Yan. din. Hindi Tama, rin. tama. Tama na yun, no? Teka na rin dito. Pag nagbabag ka. Ako daw? Bobo. Basta ganyan yung carrier. Ganito yung itsura niya, Ito guys. yung ulo. Ito yung puwet. Yan. Ganyan siya. Oo, tama. Ganyan. Ayan na siya.
Ayan na si Yara. Pero maliit na tong size na tong nabili ko na to. Kaya ako to binili kasi sabi ko, parang mas maliit to kaysa dun sa Omiland. Pero medyo malaki pa to sa kanya. Pakita mo, misa rin pa dito ni Yara. So, maluwag pa to sa kanya. Pag medyo mas lumaki-laki pa Ito siguro naman. si Yara. Amen na, baba ko. Ayan. Laki pa rin. Malaki pa sa kanya ng konti. Pero yun yung paa niya. Kita niyo ba? So, ayan. Maganda to kasi may lagyan ng gatas. Ang mangyari kasi dito, guys, is... Galapag mo na. Ang mangyari kasi dito is, hindi nyo... hindi nasa inyo lahat ng weight ni baby kasi kumaga nasa shoulders nyo. So, hindi ka masyado mangali. Para mangyari yung kamay niya is support lang. Pero dahil maliit pa si Yara, mas bit-bit ko pa siya kaysa sa nakasupport siya sa akin. Pero ramdam ko na, yan, buhat-buhat siya ng shoulder ko. Okay din. Ang ganda. Tsaka yung hindi siya mabibitawan. Oo, sure na hindi mo mabibitawan kasi kahit maano mo siya, kahit paano, salo pa rin. Yung nga lang, pag mas malaki kasi, mas nakaganon to. Maliit pa kasi siya. Hindi, at least ulo na lang ang... hindi. Ulo na lang talaga yung susuportahan mo. Hindi mo na siya buhat sa puwete, yung ulo lang sinusuportahan ko. Oo, ganun nga nangyari. Ayan guys, ang ating haul. And Ito. salamat sa panonood. Pinakita ko na. See you on my next vlog. Bye-bye! Maraming salamat!